Kamusta mga kapayong amiga? Kung ikaw ay naghahanap ng negosyong maliit ang puhunan pero siguradong may balik, baka ang bigasan business ang para sa iyo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa bigasan negosyo. Mula sa puhunan, supplier, tamang lokasyon, marketing tips at mga sekreto ng matagumpay na rice retailers. Kaya huwag kang aalis at panoorin mo to hanggang dulo. Bakit magandang pasukan ang bigasan business? Alam nyo ba na ang bigas ay isa sa mga pinaka-importanteng pagkain ng mga Pilipino? Araw-araw halos lahat ng pamilyang Pinoy ay kumakain ng kanin. Kaya kung magnenegosyo ka ng bigasan, siguradong may pang-araw-araw na kita kang aasahan. Narito ang ilang dahilan kung bakit magandang simulan ang bigasan negosyo. Number 1. Essential product. Hindi ito luho, kundi pang-araw-araw na pangangailangan. Number 2. Stable demand. Hindi mo kailangang maghintay ng peak season, buong taon may demand. Number 3. Pwedeng maliit ang simula. Kahit 10,000 pesos to 30,000 pesos ay pwedeng panimula. Number 4. Expandable. Pwede mong dagdagan ng grocery items o LPG refill in the future. Magkano ang puhunan sa bigasan business? Ano nga ba ang kailangan para makapagsimula? Heto ang estimated breakdown kung ikaw ay magsisimula ng small scale na bigasan sa bahay o sa isang maliit na pwesto. Bigas. Initial stocks 5 to 10 kavans, 15,000 pesos to 25,000 pesos. Timbangan, digital or manual, 1,500 pesos to 3,000 pesos. Sako, plastic bags, panukat, packaging, 500 pesos to 1,000 pesos. Shelves or sacks display area, 2,000 pesos to 3,000 pesos. Contingency or extra funds, 3,000 pesos. Total, around 20,000 pesos to 30,000 pesos para sa basic startup. Kung mas malaki ang kapital mo, mas maraming bigas ang mabibili mo at mas makakababa ka rin sa presyo per sack. Saan kukuha ng bigas? Ang sekreto ng matagumpay na bigasan business, reliable at mura na supplier. Narito ang mga posibleng sources ng bigas. 1. NFA or National Food Authority. May option for accreditation pero mas mahigpit ang proseso. 2. Direct from palengke wholesalers. Ideal para sa mga nagsisimula. 3. Farmers Cooperatives. Kung may access ka sa mga kooperatiba, mas mura dito. 4. Rice mills. Kung may rice mill malapit sa inyo, pwede kang bumili diretsyo. Tip: bumili ng iba't ibang variety ng bigas tulad ng regular milled, well-milled, fancy rice, at premium para mas marami kang mabebentahan. Paano maghanap ng lokasyon? Ang location ay malaking factor sa tagumpay ng negosyo mo. Kahit pa nasa bahay lang, basta may foot traffic, malaking tulong na. Narito ang mga ideal locations. Malapit sa palengke, sa gilid ng barangay hall o purok center, sa tapat ng eskwelahan, tabi ng sari-sari store, terminal o tricycle waiting shed. At kung walang physical store, pwede rin ang online orders at home delivery. Gumamit ng Facebook, Messenger o community groups. Mga equipment at supplies na kailangan. Timbangan, digital mas maganda pero okay na rin ang manual. Rice container, dapat malinis at dry palagi. Plastic bags, iba't ibang sizes, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo at iba pa. Labeling tools para sa presyo at variety. Cash box or logbook para sa kita at expenses tracking. Bonus tip, maglagay ng price signage na malaki at malinaw sa harap ng tindahan mo para alam agad ng mga customers. Mga uri ng bigas at pricing strategy. Hindi lang basta bigas ang binebenta mo. Produkto ito na may klase at kalidad. Narito ang ilang uri. Number 1. Regular milled rice. RMR. Mas mura para sa budget conscious. Number 2. Wheel milled rice. WMR. Mas maputi, mas malinis. Number 3. Premium rice. Mas mabango, mas malambot. Number 4. Dinorado, Sinandomeng, Jasmine, high-end varieties. Pricing strategy tip.
Maglagay ng combo deals, halimbawa 3 kilos plus libreng 500 grams. Pwede ring loyalty card para sa suki. Laging i-monitor ang presyo sa palengke at supplier para competitive ka. Mga sekretong techniques para sa mas mabilis na benta. Gumamit ng FB page. Post daily rice prices, promos at testimonials. Free delivery sa malapit, lalo na kung bulk order. Mag-offer ng utang sa kilalang kapitbahay na suki, pero may terms. Magbenta ng pakilo, patingi, huwag puro sako lang. Bundle with other products, halimbawa, bigas plus itlog combo. Laging alalahanin, ang serbisyo mo ang dahilan kung bakit babalik ang customer. Maging maalaga, mabilis at magalang. Katulad ng ibang negosyo, hindi rin exempted sa hamon ang bigasan business. Pagtaas ng presyo ng bigas. Solusyon, diversify rice variety. Panghihina ng sales tuwing sahod lang ang benta. Solution, offer promos during lean days. Kalaban o kompetisyon. Solution, focus on quality service and better packaging. Ang mindset ay dapat hindi lang basta kita, kundi serbisyo at tiwala ng customers ang pinapanday mo araw-araw. Growth strategies. Paano palakihin ang bigasan? Kung nag-start ka na sa small scale, paano mo ito palalakihin? Number 1, magdagdag ng ibang produkto tulad ng grocery, itlog, LPG, cooking oil. Number 2, bumili ng additional stocks para sa mas mababang presyong pang-wholesale. Number 3, franchise o magbukas sa ibang barangay. 4, gamitin ang delivery apps o magtayo ng sariling mobile rice store. Mahalaga rin ang pag-aaral kung kailangan, mag-attend ng BPI seminars o magsaliksik online. Ang bigasan business ay hindi lang basta negosyo, isa itong pangmatagalang kabuhayan na pwedeng magbigay ng sustento sa pamilya mo. Basta may sipag, tiyaga at tamang kaalaman, tiyak na magtatagumpay ka. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating channel na Payong Amiga. Marami pa tayong tips para sa mga small business ideas na siguradong walang lugi.